Alamin muna natin ang Eto na. sitwasyon naman ng mga panawagan ng dagdag pamasahe. Oo, Yan. kahapon meron ng pronouncement. Hindi magkakaroon yan. ng fair hike. Wala raw dahil Oo. daw sa mga kalamidad na naranasan Totoo natin. naman yun. Makapahirap po ito sa ating mga kababayan. Bigyan rin na natin yan. Makakausap po natin. Nandiyan na. Sige, nasa linya Ang ho kalihin natin. mismo ng Department of Yes, Transportation. Thank you Si sa oras. Secretary Giovanni Banoy Lopez. Sec Banoy, magandang umaga po. Live kayo sa Double Wing sa Double B TV at DZWB. Good morning, Secretary. Hi, good morning po, Ma'am Weng at saka Sir Weng at sa lahat po ng nakikinig at nanonood sa inyong programa. Salamat Magandang umaga po sa po. maagang gising, Secretary. Oo, pasensya na Sabadong-Sabado eh. Fair increase. Oo, wala daw pong fair increase next year. Opo, ngayon po wala pong fair increase. Tama po kayo, naglabas na po kami ng anunsyo na pinagpapaliban po namin ang pag-aproba ng fair hike petition ng ating mga kasamahan sa transport group. Kasi nga po ang pananaw po namin hindi po napapanahon ngayon. Hindi lang po dahil sa mga kalamidad na nangyari sa ating bansa, kundi din po kasi nagkaroon tayo ng isang sinasabi nating big time price rollback ng ating mga krudo at gasolina. Baka At ang epekto niya next week mayroon tayong tigil pasada. Oo. Baka tuloy-tuloy yung 3 araw na yon kasi last time Yung 1 manibela. day lang. Oo. Oo. Although hindi fair hike ang issue nun, ha? Pero Opo, makakaisama opo. na kasi nag-anunsyo kayo. Opo, Sir Weng, ganito po, bago pa habang inaaral pa namin itong fair hike petition, nakausap din natin itong mga petitioners at kami po ay talagang lubos na nagpapasalamat sa Pasang Mazda at sa mga ibang grupo, kinaka-OBET, at sila po mismo kasi po ang nagsabi din sa amin na naiintindihan nila ng ang sitwasyon natin ngayon at sila ay nakikiisa. Sila po mismo sinabi nila sa akin personal na sakaling mang maaprubahan ang kanilang fair hike, sila din ay magboboluntaryong ipagpapaliban ang pagtataas ng ating pamasahe. Sec Banoy, So, linawin lang opo. ko lang po, pinagpapaliban lang yung fair increase, pero hindi outright o tahasang ibinabasura ang kanilang petisyon para sa dagdag pamasahe. Tama po. Ang nangyari po ngayon, Ma'am Weng, no, nung nagkaroon po tayo ng price rollback, Opo. ang LTFRB po, kami po yung nag-usap ni Chairman Vigor, sabi ko po, kailangan nating aralin ulit yung mga basehan, yung numbers. Kasi nga po, nagkaroon ng 3 pisong rollback sa diesel at lumabas po nga sa aming pag-aaral na at that price na 55 yata yung isang kada litro, hindi kailangan. Hindi kailangan ang increase. Okay. No? So, wala pang formal na pagbabasura sapagkat sabi ko, just continue to study it. Pero in the event na tataas ulit, meron pa rin nakaambang na petisyon. Para hindi uulit ang proseso. Pero anong desisyon na doon sa mga hirit na plus 1 peso or 2 peso? Meron na kayo na Provisional desisyon? ba to? Yung provisional tinatanong mo? Dagdag 2 o piso Yes. o dagdag piso? Yung provisional po kasi ngayon, masaro sa ating mga jeepney, 2023 pa po yan. Hindi pa naman po binabawi. So ngayon po, yung pamasahe 13 pesos. And that is because of the provisional increase as early as 2023. Okay. At ngayon po, yan pa rin ang umiiral. So yung request nila na provisional na 1 to 2 pesos, wala yung maliban dun sa pinagpaliban ninyong kanilang fair hike petition, hindi nyo po inaprubahan din yung provisional increase na yon? Hindi po, ongoing. Ang request po nila is to make it mandatory as a Yes, matter of fact. So, ngayon po ang sinasabi namin, and other than that, meron yung dagdag kada metro. Kada kilometro, opo. Kada kilometro, I should say, sorry po. Opo. So, yun po yung pinagpaliban namin. Ang sinasabi natin ngayon is status quo. Kung magkano ang sinisingil nyo na 13, sige po, yan po muna. So, hindi namin tinatanggal yung provisional increase nyo. Okay. So magkakaroon ba ng additional na provisional increase, additional piso doon sa na umiiral na ngayon Wala po. Wala talaga. Wala so po. hindi kailanman magiging 15 pesos ang pamasahe or 16 pesos, walang ganoon. Wala po. Wala. Okay. Wala po. Okay. Wala po. Ano po ang kapalit nun para sa panig ng mga nalulugi na rin daw po ng mga operator at super kung meron ng secretary? Opo, ang tinututukan po namin ngayon ng LTFRB at LTO, yung anti-colorum drive natin. Kasi ayon sa aming pag-aaral po, itong mga colorum, kumbaga,
kinukuha nilang supposedly na 30% ng kada kita ng ating mga lehitimong drivers and operators. Kaya kung napapansin nyo po ngayon, ang dami pong nahuhuling mga colorum. No? So yan din po, you have to intensify our colorum drive. Ang Anong pangalawa, colorum mo yan? Secretary, colorum na jeepney, traditional jeepney ba yan? lahat po. Lahat po, jeepney, traditional jeepney, alam ko may mga colorum din sa TNVS. Oh. So lahat po, we will not going to discriminate. Modern jeepney, Meron din colorum na modern jeepney? meron po, may mga UV Express. Kapag kayo Yes. po kasi hindi na po kayo nagprangkisa, nagrehistro ng prangkisa o kumuha ng Colorum prangkisa, colorum na ho, considered na po kayong colorum. Out of line, colorum na rin po kayo. Pag colorum ba, ano ang parusa, Secretary Banoy? Ngayon po meron tayong GMC na mataas ang parusa ng mga colorum natin pati sa mga buses natin, no. May multa at revocation. I'm just not aware of the exact amount right now, pero may umiiral po na GMC diyan, memorandum circular. Pero ngayon po ang mas lalo kong tinututukan po ngayon, nag-uutos na po ako ngayon. Ito po nga, if I can just segue po, no. Kasi go iba ahead, sir, po go yung ahead. alam na po natin yung colorum, pero ito po yung sinasabi ko mas lalo sa holiday season, yung mga isnabero. No? Oo. Hindi na lang po kasi sa taxi yan. Ngayon, sinasabi, maglalabas na po kami ng memorandum circular, ang LTFRB, isasama na namin yung TNVS. Kailangan, may mga nagka-cancel ipagbabawal Sobra na. po. Ay, Tama grabe. po. Oh, pag Tama nag-cancel, po. isnabero na. Yes. Opo. Wala po ang sa amin po kasi ang parati ko sinasabi, kapag pumasok ka sa ganitong klaseng trabaho, no? This is imbued with public interest. Correct. Ibig sabihin, hindi lang mas mataas na antas ang hinihingi namin sa inyo pagdating sa pag-iingat, yung sinasabi natin extraordinary diligence, pero humihingi din kami ng mas mataas ng antas ng obligasyon at responsibilidad. Yung Kung ganyan, opo. Opo. Yung kunyari nag-book ka tapos partner tinanggap tapos after a few seconds kinancel. Kinancel. Yan ba po Ay, violation na isnabero ba na yun yun. or Opo. isnabero na agad? Oo, kami, yun ang una na hikayawan po, sabi may mga pagpupulong with the TNCs, no? Opo. Na ikukunin namin yung mga violators o yung mga nagka-cancel ng booking. Kasi po ang karamihan na mga drivers or TNC operator, ang sinasabi nila rason is traffic. Kaya nga, ma'am, alam niyo naman po na may traffic naman saan. Huwag na lang po silang lumabas kung ganon, no? At mas mabawasan pa yung traffic. I mean, that's the purpose of supposedly a public utility vehicle. At saka pag pumasok ka sa hanap buhay na to, kasama na yung traffic doon Oo. sa trabaho, Tama. di ba? Baga, Oo. middle name mo na ang traffic. Correct. Oh, Tama way po. of life. At saka po yung may dadagdag ko lang po, may 2 piso na sinisingil sila every minute that incorporated supposedly yung traffic doon. Ito yung surcharge na sinasabi, Secretary. Iba pa Iba pa yun. po yung Iba pa surcharge. yun. Iba Kaya pa po po- yung surge pricing. Kaya nga po ito ko natutunan na Napakamahal ng TNVS natin, Secretary. Meron palang hidden Tama po. charge. Kaya nga po, well, it's actually allowed naman sa memorandum circular. Kaya kapag next week po, abangan nyo po, may pagpupulong, may public consultation, kasi sinabihan ko na po si Chairman Vigor na aralin una ang legal na basehan ng surge pricing. Pangalawa, kung kailangan nating i-defer muna natin ang surge pricing. Or kung kailangan natin tanggalin na natin yung surge pricing na yan. So, be- pinag-aaralan nyo na ngayon yung possibility ng pag-alis ng surge Surge, pricing. Yes, it's either pag-alis or deferred during the holiday season. Kasi ang kapalit naman dito baka biglang magkulang. So kailangan talaga ng maingat na pag-aaral dito para hindi rin maapektuhan masyado ang ating mga mananakay. I think the consultation would be on Wednesday. Nag-usap na kami ni Chairman Vigor. But definitely we're going to take action on this surge pricing. Meron bang automatic na kunyari yung isang nag-ride yung nag-book ka tapos kinansela pero takot ka na magreklamo. Oo, may paraan Diba? ba? May Para paraan ba para Yes. nakikita na agad ay nako Yeah, nag-cancel? tama po. Tama po, iyan din po isa sa mga ilulunsad ng LTFRB natin na parang hotline na mas maganda po yan kaysa umasa kami at magdepende sa listahan ng ating mga TNC operators. Sila na po mismo
No, so I think Chairman Vigor maglalabas siya ng hotline o kung saan man, social media nila, iparating nila po sa amin so that we can act on it Hindi, naman. yung bang kayo na lamang mag-monitor ng mga nagka-cancel bigla kasi yung pasahero baka hindi naman sila, ayaw niya Hindi, hindi mag-report. kailangan diba? mo kasama ka doon sa app nila eh. Oo. Eh, wala Yes naman po. yata kayong app Opo. nun. Iba po yung sa regular taxi natin na we can monitor because may LTFRB hotline. Opo. The same. Pero ito po kasi itong TNC, tama po si Ma'am Weng, sir, no? It's more of the only way na we can do this, the monitoring. Yes, the app, and we should ask also yung, for example, I'm sorry to say that, Grab. Sabi natin yung Grab company, ibigay nyo sa amin nga yung mga violators o yung Oo, mga yun, nagka-cancel. We can yes, we can do that po. Yun, May ang gusto monitoring natin. naman sila, Oo. di ba? Nakikita naman Opo. nila sa app nila kung Yes. sino yung madalas Yes. mag-cancel ng Yes. driver nila. Yes, Oo. opo. And they're going to mandate it po. Yun po yung kasama sa mga pagpupulong sa Miyerkules po. Secretary, pwede po ba yung mga ganitong klase ng policies hindi pang Pasko lang? Pwede bang all year round po ito? Kasi kawawa po Yes. talagang pasahero. Yes po, Ma'am Weng, tama po kayo. At again, I just have to be pragmatic, Ma'am Weng, no? Kailan namin simulan na ngayong Opo. Disyembre, pero I have to strike a balance right now of canceling it totally or to defer it habang baka sa susunod na taon mas ma-implement namin na wala na po. Kasi again, yung masasakyan ng ating mga darating na pasahero and everything. Medyo ano lang po, I mean, we can always cancel it, ma'am. But again, baka ang mag-suffer po dyan ay atin namang Pasahero. mananakay, Alright. pasahero. So kailangan aralin po mabuti at iba pa rin po yung nakipag-dialogo po tayo na mabuti Correct. sa ating mga TNVS kasi again, the drivers, tingnan natin kung paano sila maapektuhan, kung anong pwedeng alternative measures na ibibigay ng kanilang kumpanya also. So yun po yung kailangan naming aralin. Alright. I-follow up natin to sa mga susunod na usapin Yes, natin. oo, Secretary. mag-secretary Opo. tayo, Secretary. Oo. Tama, For the meantime, opo. thank you, Secretary, ha, sa inyong oras. Thank you, Ma'am Weng, Salamat. Sir Weng. Thank you. Good morning po. Natulog po ako na maaga, Ma'am Weng. I know. Thank you. Thank you po. Salamat po. Salamat. Si Acting Secretary Giovanni Lopez, siya ho ang from the Department of Transportation, mga kapuso. Yan ha.